Magandang umaga po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Bombo Radio. Ayan. Sir, unahin ko muna, bago dito sa nakitang patay, nagkaroon sir ng engkwentro, by the way, dito sa may area ng Gamay, sa Northern Samar, sir? Correct po, nagkaroon din po ng engkwentro kahapon between the troops ng 78 Infantry Battalion and doon sa members ng Sub-Regional Committee Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Okay. Anong oras sir nagkaroon ng engkwentro, sir? Estimated po ito nangyari mga bandang 1:20 hanggang 1:30 ng hapon kahapon, March 15, 2026 dito sa Barangay Lonoy ng Gamay, Northern Samar. Okay. Doon sa engkwentro, sir, may mga na-recover na mga gamit, sir? As per initial report ng ating po mga kasundaluhan, umabot ng more or less 5 minutes yung kanilang putukan, and with that, meron pong na-recover na caliber 45 na pistol, isang magazine ng M16 and other personal na mga belongings na pinapaniwalaang pagmamayari ng mga tumakas na mga members ng Communist Terrorist Group. Ayan. Pero itong mga NPA, sir, konti na lang ito, sir, no? Correct po, medyo pabawas na po sila ng pabawas. And every time po na sila ay nakaka-encuentro po ng ating mga kasundaluhan, hindi po masyadong nagtatagal at nagpupulasan po agad. Yun. Okay. So, wala namang mga bakas ng dugo, sir, doon sa area? Tapos sila, may mga natamaan doon sa mga kampo ng New People's Army, sir? So far po, negative po ito doon sa initial reports ng ating po kasundaluhan. However, ongoing po yung ating clearing pursuit operations para matiyak po ang kaligtasan ng ating po mga residente at maiwasan ang muling pagbalik ng mga armadong grupo doon sa mga malapit na komunidad kung saan po umiikot-ikot itong grupo ng SRC Arctic. Okay. Sir Paibako, dito sa may area ng Hinabangan ba ito? Sir, may nakitang bangkay? Gaano katotoo ito, sir? Oo. Correct po. Noong nakaraang araw naman, so March 14, nagkaroon naman po ng enkwentro sa pagitan ng 63rd Infantry Battalion and dito naman sa members ng Sub-Regional Committee Sesame sa Hinabangan, Samar. And during pursuit operations, doon po nila na-discover yung decomposing body nitong pinapaniwalaang CTG leader na pinangalanang according doon sa ating mga former rebels na nakakita doon sa kanyang suot sa mga gamit niya, na-identify po siya na posibleng ito po si Lupito Bocatcat alias Cunyo. Siya po ang current secretary ng SRC Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Okay. So, posible, sir, iniwan na patay or malala yung sugat, sir? Kaya iniwan na lang? Ganon? Correct po. Kung ating po matatandaan, noong February 25, nagkaroon din po ng encounter between 63rd IB and dito po sa SRC Sesame. And during that time, kung maalala niyo po yung interview natin noon, meron pong namatay din na isa ring NPA leader. And during that time, hindi po nakita agad na meron pa palang namatay. So, ang allegedly o ating ina-assume na possible na namatay ito si alias Hunyo noong February 25 pa. Accordingly, meron na tong sakit and chinecheck pa po doon sa ating forensics kasi na-turn over na po natin ito doon sa Municipal Police Station ng Hinabangan para doon sa processing, sa documentation, forensic examination and yung proper disposition po ng cadaver. And tinitingnan po natin ano po ba yung talaga naging cause of death. So far, hinihintay po natin yung result nitong forensic examination, whether baka tinitingnan po natin baka meron po itong gunshot wound at baka namatay ho sa blood loss o possible din po ba siya ay merong sakit at sakit na yung kanya ikinamatay at napabayaan na lang po ng kanyang mga kasamahan. Yun. Okay. So, by the way, sir, itong namatay o itong nakitang bangkay, sir, although identified naman, taga saan ito, sir? Northern Samar or Eastern? According po sa ating pong information, ito po si Lupito Bocatcat ay tubong Villarreal, Samar po ito. Okay.
tapos naging leader na ito. Matagal ito naging leader siya ng NPA, ganito? Nung una po ay siya ay previously siya po ay isang political guide ng squad Mhm. hanggang sa inangat po siya as secretary ng sub-regional committee Mhm. hanggang ito pong panahon na siya ay tuluyan na pong pumanaw. Mm. Ayun. Okay. Yung una na namatay, sir, during the encounter, sir, anong na-identify na yun, sir? Yes po, identified din po ito and isa rin po siya sa mga political leaders Oho. ng SRC Sesame. Oho. Okay. So, anong pangalan nun, sir? May information ka, sir? Yung una? Na namatay o yung kasamahan nito. Kasi itong mga leader na ito, siguro mga matatanda na ito, ganun, bilis na yung mga resistensya, mahina na siya, di ba? Oh. Opo, initially po na-identify po siya na alias Homer. Homer. Isa rin po sa mga leaders. Mm. Correct po. Alias Homer po yung kanyang koda. Okay. Identified din po na isa sa mga naging leaders ng sub-regional committee Sesame. Ayun. Okay. So, well, itong kuan pa, sir, wala pang nagkiklaim dito sa bangkay na ito, sir? Yung latest na nakitang patay, sir? Negative pa? Yun na nga po, patuloy po yung pakikipag-coordinate ng ating pong mga kasundaluhan. Mhm. Hinahanap po yung kanyang next of kin, yung kanyang pamilya. Oo. Kung meron itong asawa, anak, nanay, tatay o kapatid. Oo. Yun po yung tinatry po nating malocate para maklaim po yung kanyang katawan and eventually ma-release po yung result ng ating forensic examination. Kasi accordingly, Mm. yung ating pong partners sa Philippine National Police would be needing the documents Mm. or approval from next of kin para po ma-release yung result ng kanilang forensic examination. Yun. Anyway, Captain Chris Taro, sir, baka may mensahe ka sa mga nakikinig sa Bombo Radio, yung mga nasa taas pa, surrender na, go ahead. Hmm? Yan po, muli ay pinapanawagan po ng ating pong leadership ng ating command ng 8th Infantry Stormtroopers Division sa mga nalalabing membro ng Eastern Visayas Regional Party Committee na ibaba na po ang inyong mga armas. Magbalik loob na po at abandonahin na ang armadong pakikibaka at atin pong i-avail yung ating pong mga reintegration program katulad po ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program para makabalik pa po tayo sa ating mga community at makasama na po yung ating pamilya. Huwag na po nating hintayin na tayo pa po ay tuluyan mamatay sa sakit o mamatay sa engkwentro. If possible po, kayo po ay mag-surrender na para na rin po ito sa kapayapaan at kaayusan ng ating Eastern Visayas. Yan.